Rain nagbabalak na namang gamitin si Clayman at tuturuan niya si Yamza kung paano ito magiging malakas. Clayman ibabalik na ang puso ni Muran kung kahit magiging tapat na itong tunay. Kaya naman dahil sa higit kalahating buwan akong hindi nakapag-upload dahil sa sobrang naging busy ay simulan na natin ang Chapter 8 at Chapter 9. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong masubaybayan ang manga ng anime na ito ay mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell o kaya naman mag-follow ka na sa aking page at magsimula na tayo. Let's go! Napamulat ang mata ni Clayman nang biglang pumasok si Rain sa pinto at sa kanyang isip na nandito na ang demon na mapanlin lang dahil nagdadala daw ito ng gulo tuwing ito'y bibisita at sa malamang ay naparito ito upang siya ay gamitin. Masayang bumati si Rain pero agad siyang pinaupo ni Clayman kung kaya't nagtaka si Rain dahil karaniwan ay minamaliit siya nito at nasa isip na ano daw ang plano ni Clayman. Sinabi ni Rain na gusto niyang humingi ng pabor kay Clayman pero alam na ni Clayman ang pakay ni Rain base sa nakaraan niyang buhay at tanong ni Rain kung alam ba ni Clayman ang bansa ng Orbic. Sa isip ni Clayman na ito ang panahon na nagkaroon ng pinto patungo sa Underworld kung saan si Rain mismo ang nagsabi sa kanya na siya namang pinaimbestigahan niya kay Gelmond. Dahil daw niloko siya nito dati tungkol sa pagreregalo kay Kazarim-sama ay hinayaan niya ang pinto na ito pero ang naging kapalit ay nagkaroon ng outbreak kung saan maraming halimaw ang lumabas sa pinto. Kaya naman ang bansa ng Orbic ay naging tuyong lugar kung saan ang mga orcs ay nagutom ng sobra. Tanong ni Clayman kung ano daw ba ang problema sa bansa ng mga orcs at sagot ni Rain na gaya ng inaasahan niya kay Clayman ay marami itong alam pero sagot ni Clayman na tama na ang pagpuri sa kanya. Dito ay pinaliwanag ni Rain ang nangyari kung saan naging konektado ang kanilang mundo sa Underworld at nais nilang mangalap ng impormasyon si Clayman bago pa ito makaapekto sa bansa ng Orbic pero sagot ni Clayman na hindi niya magagawa ang nais ni Rain dahil hindi naman sila naghahati sa border ng Orbic. Sa isip ni Clayman na in-ignore niya na ito dati pero nakaisip siya ng paraan sa problema ngunit nais niya talagang tumanggi para makaiwas sa gulo at sagot naman ni Rain na naganda sila ng reward para dito. Sagot ni Clayman na hindi yun ang problema dahil ang Orbic ay malapit sa teritoryo ni Carrion at kung pupunta siya roon ay maaaring magkagulo sila ni Carrion kung kaya't mas mainam daw kung si Carrion mismo ang kausapin ni Rain. Natahimik ng sandali si Rain sa sinabi ni Clayman at kanyang sagot na ipapaliwanag niya ito mamaya kay Carrion pero nais muna daw niya itong sabihin kay Clayman ng buo. Ngunit sa kanyang isip na ano daw kaya ang problema dahil karaniwan ay madaling mapasunod si Clayman sa konting papuri. Nais daw sanang tumulong ni Clayman pero may mga bagay siyang kailangang bigyan ng pansin gaya na lamang ng paggabay niya kay Yamza na nagsasanay ngayon at sa kanyang isip na hindi na siya mahuhulog sa salita ni Rain pero gagawa siya ng paraan upang hindi mawala ang bansa ng Orbic. Hindi raw siya naniniwala na mas pipiliin ni Rain ang katulad niya kaysa kay Carrion or maaaring gusto lamang talaga siya ang palakarin nito at bilang sagot ni Rain natutulong siya sa pagsasanay na ginagawa ni Yamza para lamang si Clayman ang umandil ng problema sa Orbic. Sagot ni Clayman na sinasabi daw ba ni Rain na mas magaling ito pagdating sa pagbibigay ng payo at tugon ni Rain na hindi naman sa ganun pero may mga bagay daw na binabagayan at sa katulad niyang magaling sa mahika ay malaki ang may tutulong niya kay Yamza na isang magic swordsman. Sinabi naman ni Eva na tama ang sinabi ni Rain dahil sa husay ng magic nito ay kahit si Kazarim-sama ay kanyang napabilib at sa pagtuturo ni Rain ay naniniwala siyang mas magiging mahusay ang kakayahan ni Yamza. Inamin ni Eva na mas malakas sa kanya si Rain at sa isip ni Clayman na mas mainam kung gagamitin niya si Yamza upang masukat ang lakas ni Rain kaya kanyang sabi na pumapayag na siya sa alok ni Rain dahil kahit si Eva ay minungkahi ito. Sa kanyang isip na isa talaga siyang matalino dahil total ay ayusin naman talaga niya ang Orbic ay mainam na din kung pagbibigyan niya ang hiling sa kanya ni Rain at pag-aaya ni Eva na tumungo na sila kung saan nagsasanay si Yamza. Habang nakaupo si Yamza ay namamanga ito sa sandatang kanyang hawak at sa pagdating ni Clayman ay tanong nito kung bakit hindi niya sinoli ang sandata sa merchant samantalang sagot ni Yamza na iniwan talaga ng merchant ng sandata bilang kapalit hanggat hindi pa ito nakakahanap ng sandatang magugustuhan ni Clayman. Tanong ni Yamza kung ano ang kanyang mapaglilingkod at sagot ni Clayman na gusto sana niyang siya mismo ang magsanay kay Yamza pero may mga kailangan siyang unahin kung kahit si Rain na lamang daw ang magtuturo sa kanya tungkol sa mahika.
Biglang humiyaw si Yamza at sinabing paano na ang sangyaya ay nais palitan ng posisyon ng kanyang master. Kaya sabi ni Clayman na maaari daw bang magpakita si Ray ng magic upang makumbinsi niya ito. Pero sa kanyang isip na makikita niya na ang maliit na parte ng kapangyarihan ng demon. Sinabi ni Ray na maaari ba niyang hiramin ang sandata ni Yamza at dito ay pinakiramdaman niya ang sandata at nagyabang pang nagpayo si Yamza pero laking gulat niya nang maglabas si Ray ng malakas na aura dahil kitang-kita ang malakas na magicules na pumapalibot sa kanyang katawan. Manghang-mangha si Yamza sa mga sandaling ito at sa pagwasiwas ni Ray ng sandata ay nahati sa gitna ang semento habang sa isip ni Clayman na sa nakaraan niyang buhay ay inabot si Yamza ng 10 taon para lamang makontrol ng maayos ang sandata subalit si Ray ay madali lamang itong napagana. Sinabi ni Ray na isa daw itong magandang klase ng sandata at sa pagwasiwas niya ulit ay nagtaka si Yamza kung bakit walang nangyari kaya kanyang nasabi na tsamba lamang daw pala ang unang niyang nakita. Sagot ni Clayman na mali si Yamza dahil tignan daw nitong mabuti kung saan nakatutok ang sandata at doon ay kanyang nakita na isa itong ice needle. Paliwanag ni Ray na kaya ng sandatang ito na maglabas ng ganitong klaseng mahika as long na kaya itong kontrolin habang si Yamza ay namangha sa kontrol na pinakita ni Ray. Ngayon ay alam niya na isang mahusay si Ray pagdating sa magic at sabi ni Eva na siya ay naniniwala na malaki ang maitutulong ni Ray sa pag-asenso ni Yamza habang sa isip ni Clayman na hindi niya inaasahan na magmumula ito kay Eva. Tanong ni Yamza kung magagawa din ba niya yung sobrang cooldown na effects na pinakita ni Rain kanina at natuwa si Rain dahil napuri ang kanyang ginawa habang sa isip ni Eva na mukhang gusto ni Rain ang napupuri. Pinakita din ni Rain ang isa pa niyang ability na Mirage kung saan kaya niyang maging dalawa habang si Yamza ay iba na ang nai-imagine sa kanyang isip at sabi ni Rain na kung matututunan nito ni Yamza ay sobrang nakakabilib talaga ito. Punong-puno ng determinasyon si Yamza sa mga sandaling ito habang natuwa naman si Rain kung saan nagkasundo ang dalawa sa gagawin nilang pagsasanay. Ngayon daw ay mas lalakas na si Yamza kung ikukumpara sa nakaraan niyang buhay, ganun na din ang kanyang army at tanong ni Rain kung ano ang pagsasanay na gagawin ni Yamza at sagot ni Yamza na gusto bang subukan ito ni Ray na siya namang kina-interest naman ng demon. Sumunod ay pinakitang nasa baba sila ng waterfalls at tanong ni Ray na anong klaseng pagsasanay ito at sagot ni Yamza na manahimik si Ray dahil lalakas siya sa paraang ito at painis na sagot ni Ray na walang silbi ang pagsasanay habang si Clayman ay walang masabi sa katangahan ni Yamza. Pagkatapos noon ay pinakita na lamang na si Clayman ay nagsasali ng tsaa para kay Alvaro at nang ito'y matikman ni Alvaro ay labis itong nasarapan kaya sagot ni Clayman na syempre naman dahil isa siyang perfectionist. Nasabi naman ni Eva na nagbunga na ang pagsasanay na ginawa ni Clayman pero sagot ni Clayman na ano ang sinasabi ni Eva dahil bakit naman daw siya magsasanay. Paseryosong tanong ni Clayman na ano ang lagay ni Gelmund dahil si Gelmund daw ang tipo ng nilalang na gagawin ng lahat para sa tagumpay at sagot ni Alvaro na masayang masaya si Gelmund sa utos mula kay Clayman at motivated ito sa pag-iimbestiga. Nais daw sumali ni Gelmund sa kanilang military at sumusunod din ito sa mga utos ni Alvaro pero naalala ni Clayman na gusto ni Gelmund na mapabilang sa 5 fingers kung kaya't sinuggest nito ang poisoning plan sa nakaraan niyang buhay. Kaya sagot niya kay Alvaro na ibig sabihin lamang na walang kakaibang ikinikilo si Gelmund at sagot ni Alvaro na wala naman sa ngayon at kung gagawa man ito ng kalokohan ay siya daw mismo ang magliligpit dito. Sagot ni Clayman na si Alvaro na daw ang bahala sa bagay na yon at nang matikman ni Alvaro ang tinapay ay labis muli itong nasarapan at patawang sagot ni Clayman na siya mismo ang gumawa ng tinapay. Sagot ni Alvaro na hindi niya inaasahan na masarap palang mag-bake ang kanyang master habang sa isip ni Clayman na gaya ng kanyang hinala na ang gamit niyang asukal ang problema sa una niyang gawa. Kaya naman sabik na itong ipatikim muli kay Milim at maaari pa daw mag-uwi si Alvaro para kay Joyce at Silas dahil sobrang gawa niyang tinapay. Sa pagpapaalam ni Alvaro ay kanyang sinabi na ihahanda niya na ang top 1,000 sa kanilang mga tauhan upang pumunta sa pinto ng underworld. Samantalang medyo worried si Clayman sa pagiging obedient ni Gelmund dahil kahit alam niyang hindi ito magbibigay ng pangalan sa iba na wala ang kanyang pahintulot ay kailangan pa din niya itong bantayan. Kanyang naalala na ang bagay sa trabahong pagmamasid ay walang iba kundi si Perone at Muran at tamang-tama naman dahil dumating na ang dalawa at sinabi ni Clayman na may misyon siya para kay Perone na sobrang kina-excited ng ibon. Kailangan daw subaybayan ni Perone si Gelmund at ibinigay niya ang impormasyon sa pamamagitan ng thought communication pero hindi niya ito kayang gawin kay Gelmund dahil hindi naman sila konektado. Alam niya raw ang aura ni Gelmund at kaya niyang magbigay ng utos sa pamamagitan ng leyline manipulation pero sobrang nakakapagod ito sa tuwing kanyang gagamitin at kung si Perone ang magbabantay kay Gelmund ay mapapanatag ang kanyang isipan. Ngayon ay alam na ni Perone kung nasa
inaasahan si Gelmund at magsama daw ito ng isang Koenig, pero sagot ni Perone na masyadong maingay ang mga ito para sa ganitong klaseng misyon. Pero sagot ni Clayman na kailangan lamang umalalay ng isa sa Koenig brother para protektahan si Perone. Natouch naman si Perone dahil sa pag-aalala sa kanya ni Clayman, habang sa isip ni Clayman na sa nakaraan niyang buhay ay hindi niya alam kung paano namatay si Perone na siyang kagagawa ni Diablo. Sinabi ni Perone na gagawin niya ang lahat upang mamit ang inaasahan sa kanya ni Clayman, at sa kanyang pag-alis ay sinabi ni Clayman na may ibabalik siya kay Muran na isang bagay. Nanlaki ang mata ni Muran nang makita niya ang kanyang puso, at sinabi ni Clayman na kanyang napagtanto na ang loyalty ay hindi sapilitan, at sa kanyang isip na useful si Muran bilang undercover pero kulang ito sa initiative. Kinuha na ulit ni Muran ng kanyang puso at naisip muli ni Clayman na kahit may wisdom ay hindi maasahan si Muran bilang commander, kung kahit okay lamang kung iiwanan siya nito. Sa isip ni Muran na mukhang mali siya nang naisip tungkol kay Clayman dahil tinupad nito ang kanyang pangako at naging mabait sa kanya, at nang magpapasalamat na sana si Clayman sa magandang pagtatrabaho sa kanya ni Muran ay biglang sinabi nito na siya ay nagbibigay ng katapatan sa kanyang master Clayman. Nagtataka si Clayman sa naging reaksyon ni Muran dahil akala niya ay aalis na ito sapagkat ayaw sa kanya, at ang binigay niyang misyon kay Muran ay tulungan si Yamza sa kanyang pagsasanay. Masayang tinanggap ni Muran ang misyon na binigay sa kanya, habang sa isip ni Clayman na hindi planado ang lahat ng to dahil sa ngayon ay kasama ni Yamza si Rain sa kanyang pagsasanay. Inaya ni Clayman si Muran upang tumungo kila Yamza, at sa kanilang pagdating ay nanlaki ang kanilang mata dahil habang nagsasanay si Yamza ay nagpapasarap naman si Rain sa pagpapaypay sa kanya ni Adelman. Sa isip ni Clayman na mas lumala pa ito ngayon at kanyang tanong kung ano ang ginagawa nila Rain, at sagot ni Yamza na pinagpapatuloy pa din niya ang pagsasanay sa tubig, at sagot ni Rain na may problema ba sa kanyang pagiging director, pero sa isip ni Clayman na kahit saan niya tignan ay nagbabakasyon lamang ito. Nang makita ito ni Muran ay bigla siyang nagpalit ng anyo at pinatalsik ang tatlo sa kanilang ginagawa dahil ang sinabi daw sa kanya ni Clayman ay nagsasanay sila Yamza, pero ano daw ang kanilang ginagawa kung kaya't tumayo daw sila ng mabuti. Kanyang sabi na hindi ba sila nahihiya dahil inaabuso daw nila ang pagiging mabait ni Clayman at wala raw kwenta ang ginagawang pagsasanay ni Yamza, habang sa isip ng tatlo na nakakatakot palang magalit ang isang tahimik na tao. Pinakalma naman ni Clayman si Muran kung kaya't humingi naman agad ito ng sorry, at kanyang sabi na masyado nang naglalaro ang tatlo at kahit mabuti ang pagre-relax ay kailangan na nilang bumalik sa pagsasanay. Simula daw ngayon ay sasali na si Muran sa gagawin nilang pagsasanay, at sa kanyang pag-alis ay umaasa daw siyang mas lalakas silang lahat at hahayaan niya na ang mga ito kung ano man ang kanilang gagawin. Tanong naman ni Adelman kung kasama din ba siya sa gagawing pagsasanay, at nang marinig ito ng tatlo ay bigla silang nagkatitigan at nasabing hindi nila alam kung ano ang gagawin.